Para mabuo ang tiwala, kailangan open ka, transparent, malinaw kung ano ang iyong pangako. The famous 89 clients. Diyan nagsimula si Lola Paz, ang isa sa kauna-unahang naging miyembro at nagtiwala sa card. Paano kayo nagtiwala? Noon lang nyo nakita. Napugihan kayo. Napakaganda ho siyang magpaliwanag. Parang nakakaakit ng damdamin eh. So if you manage trust, kailangan may feedback mechanism ka rin. Meron, oo. We really listen to our clients. Yun ang isang success factor ng card. Laging nakikinig. Magandang araw po. Ako si Dr. Aris Alip. Welcome sa Kanayon, usapang buhay at kabuhayan. Sa Card MRI, naniniwala kami na ang pag-unlad ay hindi lamang nagsisimula sa puhunan, kundi sa pagtitiwala sa sarili, sa kapwa at sa mga relasyong sama-samang bumubuo ng matibay na komunidad. At ako naman po si Robbie Alampay ng Puma Podcast. Kaanib po kami ng Card MRI. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mutual trust. Paano ito nabubuo sa pagitan ng institusyon at ng mga miyembro at kung paano nagiging pundasyon ang tiwala sa pag-angat ng buhay at kabuhayan. Makakasama po natin ngayon si Aristeo De Quito, si Boyet, ang kauna-unahang account officer ng Card noong 1988 at ngayon ay tumatayong managing director ng Card MRI. Sa 38 taon niyang paglilingkod, naging saksi si Boyet sa kung paano nabuo ang mga ugnayan sa komunidad at kung paanong ang tiwala ang naging tulay sa misyon ng Card na puksain ang kahirapan. Kasama rin natin si Ma'am Paz Aresena, isa sa mga pinakauna-unahang kliyente ng Card sa pamamagitan ng kanyang unang loan, nakapagtayo siya ng sari-sari store na naging simula ng pag-ahon niya sa kanyang pamilya mula sa kahirapan. Kalaunan, nagsilbi siyang center secretary at sa kabila ng mga pagsubok, pinili niyang magpatuloy, dala ang tiwala sa sarili at sa institusyong tumutulong sa kanyang magsimula. Samahan ninyo kami dito sa Kanayon kung saan ang bawat kwento isang hakbang sa matatag na bukas. Napapag-usapan natin madalas puhunan, negosyo at oportunidad. Pero sa likod ng lahat na to, may isang bagay na hindi nasusukat sa pera. Yun ang tiwala. Napaka-special po nito. Si Lola Paz, isa po sa kauna-unahang miyembro ng Card. The famous 89 clients. Diyan nagsimula si Lola Paz, ang isa sa kauna-unahang naging miyembro at nagtiwala sa Card. Noon po kami na nung 8,900. Binigyan kami ng isang Para cheque. Cheque. Na hindi naman pwedeng biniro pa ho kami na sabi yun ay pag daw kami withdrawin, dadalhin yun. Isang dambuhalang cheque. 8,900. Ay, hanggang ngayon natitira pa. Yung checking yun, Oo. may palyo na yun. Oo, ingat na ingat ko ho yun talaga. Pero ang buwan naman po doon, 89, sinabi nyo, yung nauna. Tapos 8,900. May significance ba yung 89? Oo, yung 89 kasi, yan ang mga kauna-unahang miyembro ng Card na nagtiwala sa Card. Yung 89, yun talaga nagsimula. Sila lang talaga yung una nagsimula. Tapos, bilang parang pagre-recognize, sa isang event yun sa Bae, kayo ang kauna-unahang nagtiwala at nagsimula ng Card. Naaalala nyo po, una nyo nakilala si Sir Boyet. Naging worker po namin yan. Paano po? Ano pong ibig sabihin nyo? Naging worker nyo si Sir Boyet sa... Sa Card Bank. Ang bait.
Sila po hindi dalagat binata pa noon, pero naging worker din. Naging worker din ho Okay. namin ang kanyang. Kanyang nangasawa. oo. Uy, baka kaya pala nagkaigay, ano? Kayo ang dahilan ho pala eh. Ayan. Kasi bilang worker, ang role ng account officer o technical officer during that time, kasi ang CARD during that time is a social development foundation pa eh. So as an NGO, so hindi pa talaga bangko kami during that time, parang may CO, yung community organizing eh. Kaya tawag sa amin mga worker. So pumupunta kami sa mga barangay, sa mga nayon, so nagkakanda kami ng mga training, mga pagsasanay. So isa si Nanay Paz ang una naming binigyan ng mga training para maging member. Kasi ang sa CARD kasi noon, pag recruit ng member, hindi automatic makakahiram ka agad ng loan eh. So doon binibuild up na agad yung tiwala. So sa pamamagitan ng pagkakandak ng mga trainings, ng mga value formation. So ang isang malaking strategy no kasi yung CO principles kasi kailangan nasa nayon ka eh para at least ma-establish. Kasi bago pa ang CARD noon, hindi pa kilala. Pero kailangan talaga ma-build up yung magandang relationship namin. So doon kami talaga nag-i-stay sa kanila. So mostly gabi, available, hapon. Kasi kalimitan kasi sa aming mga kliyente noon, mga landless rural workers ang tawag namin. Pagkatapos magtrabaho nila sa kanilang regular nila trabaho, araw-araw, doon kami nagpupunta sa kanila at nagkakanda kami ng mga training. Binabalik tanawan natin yung pagkakilala ni Lola Paz at saka ni Boyet. Kasi pinag-uusapan nga natin dito, Dr. Alip, sa episode na to, no? Mutual trust. Tiwalaan, sabi nyo nga, no? Paano po kayo po ba, may tiwala kagad kayo dito sa binatang lumapit sa inyo? Ano bang... Basta may lumapit sa amin, hindi gahin nagpapalit ng mga gayong worker. Ay, ako, may tiwala kami kay sir. Napakabait. Paano kayo nagtiwala? Noon lang nyo nakita. Napugihan Ay, kayo. ano napakaganda ho siyang magpaliwanag eh. Magaling mangusap. Parang nakakaakit ng damdamin eh. Pagka nagpapaliwanag yan eh. Walang bola yun, walang bola. Talagang nanggagaling sa puso. Pagka sinasabi ni Inay, yung worker, ang tinutukoy niya, lalo sa CARD, mga account officer. Ang tawag sa amin noon, worker, Worker. community worker, technical officer. Yung pa yan eh. Account Yun. officer pa nung naging bangko na, kaya naging account officer. Pero sabi niyo nga po kanina, nagustuhan niyo si Boyet, ibang dating nito, mabait sa akin, di ba? Ano naman po yung karanasan niyo meron din namang mga worker na hindi naman kayo kaagad nagtitiwala. Ano pong mga bagay na hindi niyo mapagkatiwalaan ng basta-basta? Kung sa babae ay parang halimbawa nakakataray, gay. May katarayan. Hindi maalam mangusap. Iba't iba ho ang sa tagal ko na nga kasali, talagang iba't iba ang Kayo, Dr. Alip, ilan na ba ang account officer ng CARD? Nasa yan, mahigit kumulang. Ang buong staff ng CARD ay 20,000. 20,000. Sa 20,000 ang mga account officer niya. Kung di ako nagkakamali, Boyet, mga ilan? Mga 80% noon. So 16,000 mga account officer. Oo, tapos sa buong history ng CARD, alam niyo naman siguro kung anong tinutukoy ni Nay. Ano po bang mga katangian na mahalaga sa isang account officer? Yung ang sinasabi ni Nanay Paz, kinakailangan maganda kang mangusap. Importante ito, yung maalam mangupo. Hindi po ba? Pagka nasimula ng nangungupo at gumagalang sa mga nanay. Yan ang unang-una naming para sa mga account officer. Kailangan maalang kang gumalang kasi ito'y mas matanda sa iyo. Kalwa, kinakailangang mapapagtiwalaan ka kung ikaw ay makatotoo sa iyong mga sinasabi. Halimbawa, pag sinabi mo na pupuntahan kita nanay, i-assess natin yung inyong project, kung magkano ang pwede niyong utangin, yun ay sa takdang oras. At talagang pumupunta at dumadating. Tsaka Kawan, marami rin sinungaling sa mga bibisitahin ho. Tuturo ninyo ang baka, tuturo ang baboy, yun pala na hindi kanila. So mga member ho yan? Yung mga member. Hindi yung staff hindi staff. Hindi staff yun. Member. Member. Totoo yun, na-experience nga yun. Kasi may mga member talaga na medyo ilan lang naman yun. Sir Boyet, parang dalawang panig na yung pinag-uusapan ngayon natin dito. Nababanggit na ni Lola, ni Nay, yung sa panig ninyo ng mga worker. No?
Oo. Pagkatapos nasa panig din ng mga kliyente, kliyente, yung mga miyembro, di ba? Kayo po, unang-una, ano ba style nyo? At tinuturuan ba kayo ng card sa mga bagay na ganyan? At ano yung mga sinusubukan yung isabuhay bilang isang worker? Yeah, gagaya na nabanggit ko kanina kasi siyempre bakit magtitiwala sa amin as an organization, as a company yung card kasi bago pa lang kami noon eh. So paano namin makukuha yung tiwala, no? So ang ginagawa talaga namin, talagang kami yung pumupunta sa nayon during that time. Sabi ko nga kanina, most of the time yung mga ginagawa namin mga training kasi sabi ni Lola Paz, may mga pagsasanay muna yan. So may mga training kami, value formation. So kinakailangan kuhanin mo muna yung loob ng ating mga clients. At kami, yung community organizing principles talaga, you eat to live with the community sa nayon. Ang ginagawa namin, doon kami nag-i-stay. Kahit nga gabi, nagkakanda kami ng training kasi yung mga farmers, unless rural worker, yung tawag namin doon, yung mga client namin, sa hapon lang sila available eh. So ang pumupunta kami doon, kami nagkakanda ng training, may dala kaming pagkain, natutulog kami doon, at nagkokortesiya kami sa mga barangay official. Yun ang unang-unang ginagawa namin during that time. At siyempre, nag-identify kami ng mga leaders kung sino yung pwede naming maging member during that time. So kinakailangan, ilapat mo muna yung sarili mo sa kanila kasi bago ka pagkatiwalaan nila. So yun ang mahalaga eh. So kinakailangan bumaba ka sa kanayunan para sa ganun ay makita talaga nila na sincere yung ginagawa namin during that time. So wala pa kaming masyadong lending, financing noon. Basta muna yung foundation muna nito ay yung makuha mo muna yung tiwala nila sa amin. Doc, yung mga nabanggit ni Boyet, ito yung mga training nyo at saka yung mga habilin ninyo sa mga workers ninyo. Pero pinag-uusapan natin dito, mutual trust. So yung mga habilin na ganyan, inaanok nyo rin po ba, ginagawa nyo rin po ba sa mga kliyente, sa mga miyembro, na kung kayo magiging kaanib ng card, kailangan alam nyo rin ang values ng mutual trust at paano nyo magagawa yung magkaroon ng tiwala sa inyo. Tinitrain nyo rin po ba? Oo, kasi yan ang card kasi pagka yung pumasok sa isang barangay, di yan organize no? As into center. Yung sa center, kagaya ng sinabi nga ni Boyet, bago magsimula ng pagpapahiram ng pera, may mga training na binibigay. Binibigay dyan yung self-awareness, group awareness, leadership, at pagpapatakbo ng isang center. Yung self-awareness, pagkilala sa sarili. Yung group awareness, pagkilala sa bawat isa ng mga miyembro. No? Ano yung kanilang kalakasan, kahinaan. So, importante yung mga bagay na yan para mag-build ng mutual trust. Yun yung theoretical. Ngayon, paano naman pinapakita ng staff at saka ng member na pwedeng magkatiwalaan, no? Unang-una, sabi ni Nanay Paz, gusto ko yung sinabi nyo, 10 desisyon. Yung sa 10 desisyon na nire-recite ng mga miyembro na dapat pag humiram, kinakailangan yung kaya laang. No? Kaya minsan, yung iba hindi nakakabayad dahil napapasobra ang kanilang negosyo, ang kanilang inuutang. No? Tapos, dapat yung attendance, uma-attend sa mga center meeting. Kasi maraming pinag-uusapan, nagka-problema yung isang miyembro, paano magkakatulungan? And that builds strong relationship. Ay, kami 2 magkapatid. Ang akin, 800 ang napaimbunado. Ang aking kapatid, 6 na raon. Nagtutulungan sila. Para laang maka-absulto. At binabayaran din naman kayo after a while. No? Para muna sila, naghihiraman, para talagang wag masira ang tiwala ng masira card. talaga. At doon naman sa mga kagaya nila Boyet nung nagsisimula, para wag din kaming masira, may desisyon din sila. Yeah. Pangako. ng May mga pangako kawani. rin ang staff. Ang pangako nila Kami dadalo lang ayun, sa takdang oras, kailangan hindi ka malilate sa meeting. So yun, basta yung pangako ng kawani na hindi kami mag-aabuso sa mga staff. So lahat ng para at least kami pantay-pantay yung pagtingin namin sa aming mga dalawa client. na naririnig ko dito, Doc. Una, kailangan malinaw ang hain mo. Oo. Di ba? Kailangan malinaw. Gaya nga na sabi niyo, dapat transparent. Transparent. No, sa malinaw. Pangalawa,
may isang salita ka Oo. na pagka sinabi mo na ito ang gagawin ko sa takdang oras na ito, gagawin mo at dala mo kung ano yung sinabi At mo. gagawin, talagang gagawin. Yung isang naririnig ko rin dito, Sir Boyet, no, Dr. Alip, so, ibanggitin natin yung mga bagay na hinahanap natin at nahuhulog loob natin sa mga napapagkatiwalaan. Gaya ng sinabi nyo, di ba? May transparent, may isang salita, tsaka consistent, no? Hindi pa bago-bago yung asal. Pero isang mahalagang na parang, ewan ko, napapansin ko rin sa mga kwento ni Nay, yung may malasakit. Diba? Hindi lang basta-bastang, ito na pag-usapan, ito nasa kontrata. Kailangan din may malasakit, nakikita rin na. Kasama po ba yun sa mutual trust? Yes, of course. Malaking bagay yon yung malasakit. Kasi kaya nga pumasok yung card eh. Sabi nga, ang business naman namin is poverty eradication. So talagang una sa amin, yung malasakit talaga, kung paano matutulungan talaga yung mga membro. Yung nabanggit lang kanina, yung tanong mo kay Lola Paz, bakit patuloy na nagtitiwala sila sa company ng card. Kasi ang pinakamahalaga kasi para hindi mawala yung tiwala sa company ng card at patuloy na yung loyalty nila sa card. Unang-una, yung sinasabi mo nga na kailangan maging consistent ka. So kinakailangan maibigay mo yung serbisyo mo talaga on time. Pagpa-process ng loan, kailangan ma-validate mo on time. Kinakailangan kung anong sinabi mo, ba-validate ka, re-releasean ka, dapat on time mo ma-releasean. In terms of the insurance naman, kinakailangan yung claims, pag may magkay-claims, mabayaran mo on time. Nay, totoo po ba yung sinabi ni Dr. Alip? Ang mga nanay daw mabilis magtampo. Pag ako hindi nasusuportahan ng pira, tampun-tampo. Tampun-tampo. Pero yung ginagawa ni Boyet, para nga maiwasan yan, meron kaming talagang parang hotline eh. Yung hindi nag-deliver on time at nagsabi yung mga nanay, hindi po pwede. Kasi patatawag niya eh. So this is how we manage. Kasi importante yun managing trust. Feedback mechanism Meron, pa rin. oo. At proactive. No? Kaya laging may mga manager yan eh. Mga unit manager, talagang pinupuntahan. Kailangan talaga yung response din, So yung response natin. So may feedback, kailangan may gawin ka. May response talaga. Napanood ko nga yung isang episode ng Kanayon na yung research unit namin, napakalaki ng role. Kasi we really listen to our clients eh. Yun ang isang success factor ng card. Laging nakikinig. Nakita naman po natin kung gaano na po kalaki at lumaganap ang card MRI, di ba? At nakikita rin po natin sa bawat kwentuhan natin kung paano rin yumayabo ang business ng mga miyembro natin, no? Pero ito po yung mga aral nga natin dito, yung mga napupulot. Ulitin natin, pinag-uusapan natin dito, yung kahalagaan ng tiwalaan ng mutual trust sa kung ano man ang business natin. Pinag-uusapan nila yung ginampanan ng tiwala sa paglaki ng card MRI. Si Nay, kinukwento niya yung kahalagahan ng tiwala sa paglaki ng kanyang negosyo also. So dito sa mga nanonood sa atin, ulitin lang po natin yung mga aral na ako natutunan ko ngayon dito. Para mabuo ang tiwala, kailangan open ka, transparent, malinaw kung anong yung pangako, di ba? Pangalawa, ay kailangan gampanan mo, di ba? At mapapagkatiwalaan ka. Yan po, maraming salamat po, Nay. Maraming salamat po, Sir Boyet. Maraming salamat din po, Dr. Alip. Maraming salamat. Salamat. Lalo na kay Nanay Paz. Yeah. Nakakabuntis kayo ng damdamin. hanggang ngayon, nasa card bank pa rin. Apa. Ay aabutin daw ako ng 100 taon. Hindi ako aalis pa rin sa card bank. Habang may buhay nga ang ika. Ayan. Kaya nga, ang ating kwento sa Kanayon, may buhay at hanap buhay. Yun. At ang mga kwentong narinig po natin ngayon, nagpapaalala na ang tiwala ay hindi lang hinihingi, hindi yan hinihingi. Pinaghihirapan at isinabubuhay. Sinabubuhay. Itong pinapatunayan ni Nanay Paz at itong pinapatunayan ng card at napakarami nating mga kanayon. Sa Kanayon, patuloy naming ibinabahagi ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at praktikal na aral dahil ang bawat kwento, isang hakbang sa matatag na bukas. Kaya samahan ninyo kami
sa mga susunod na mga episodes ng Kanayon. Mag-subscribe na sa official YouTube at Spotify ng 20 Production. Muli, ako si Dr. Aris Alit. At ako naman po si Robbie Alampay. Ito ang Kanayon, usapang buhay at kabuhayan.